I'm sad, dismayed and angry at what happened. Rodrigo Duterte is old and he did not deserve what they did to him. What he did was for the Philippines. The time that he was the president was peaceful. There was less crime and there was order when he was in power. He did not deserve this treatment. I am sad because I did not think it would come to a point where he would be arrested. Para sa akin din kasi, madami For me, he did a lot for our country and this is what they did to him. tapos ganito yung mangyayari. Mula sa Philippine National Police, bumati ang mga opisyal kay dating Pangulo Duterte sa kanyang pagdating. Naroon din ang mga kinatawan mula sa Interpol at iba pang ahensya. Ipinahayag ni Duterte na wala siyang panghihinayang sa mga desisyon at hakbang na kanyang ginawa habang siya ay nakaupong Pangulo. Handa siyang harapin ang anumang legal na suliranin na maaring dumating sa hinahara. Samantala, mahalaga ang kanilang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at kaunlaran sa lipunan. Sa kalusugan naman, ang tamang pag-aalaga sa mga pasyenteng may het-exhaustion ay kinabibilangan ng paggamit ng malamig na kompres at pag-aalaga sa tamang posisyon. Nakatutulong ito sa kanilang agarang pagbuti. Dapat ding siguraduhin na may sapat na tubig na mainom sa mga silid-aralan upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante, lalo na sa mainit na panahon. Ang tamang bentilasyon ay mahalaga rin. Mahalaga ang pag-iwas sa labas sa mga oras na mainit dahil nagdudulot ito ng panganib sa kalusugan. Inirerekomenda rin ang pagsusuot ng mga magagaan at maliwanag na damit bilang proteksyon. Ang paglaban sa peking balita ay nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa lahat. Dapat tayong magkaisa upang mapanatili ang katotohanan sa ating mga balita. Humiling ang mga abogado ni Duterte ng tamang proseso sa pag-aresto sa kanya. Mahalaga ang pagsunod sa mga legal na pamamaraan upang mapanatili ang karapatan ng bawat individual. Nagdudulot ng stress at pagdududa ang mga isyu sa offloading ng mga pasahero. Kailangan itong tugunan ng Bureau of Immigration upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Ipinapakita ng mga karanasan ng mga pasahero sa imigrasyon ang mga problema sa proseso at dapat itong ayusin. Ang mga hindi kinakailangang tanong ay nagiging sagabal sa mga biyahero. Ang Komisyon sa Halalan ay kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ukol sa sinasabing pamamahagi ng pera sa isang rally sa Hong Kong. Ang insidenteng ito ay nagdudulot ng dagdag na kontrobersya kaugnay sa pagbabalik ni Duterte. Sa pagdating ni Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng mga awtoridad. Tiniyak nila na ang kaayusan at kaligtasan ay mapanatili sa lahat ng oras. Kinumpirma ni Senator Bongo na si Duterte ay sumailalim sa mga medical na prosedimento bilang bahagi ng kanyang regular na tsekko. Ang mga ganitong hakbang ay kinakailangan upang masubaybayan ang kanyang kalusugan. Natanggap ng Interpol Manila ang opisyal na kopya ng arrest warrant na kinumpirma ng Presidential Communications Office. Ang dokumentong ito ay mahalaga kaugnay ng mga seryosong akusasyon laban sa dating Pangulo. Sa kasalukuyan, inihayag na ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sumailalim sa pagsusuri ng mga doktor. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng katiyakan sa publiko tungkol sa kanilang kalagayan. Samantala, pinag-usapan din kung may iba pang mga individual na naaresto ng ICC bukod kay Duterte. Subalit, hanggang ngayon, walang karagdagang impormasyon ang ibinigay tungkol sa mga kasamang detalye. Kailangan ipaliwanag ni Sara ang kanyang proposed budget upang maipakita ang tamang alokasyon ng pondo para sa Ang kanyang kakayahan na ipagtanggol ito ay may malaking epekto sa kanyang reputasyon. Ang COMELEC ay muling nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng pamamahagi ng pera sa mga dumalo sa isang rally sa Hong Kong. Kung mapatunayan, ang mga kandidato ay maaring mapatalsik mula sa kanilang posisyon. Bilang bahagi ng mga hakbang, pinalawig ng COMELEC ang registration period para sa mga local absentee voters mula Marso 7 hanggang 17, 2025. Ang mga detalyeng ito ay mahalaga upang maging handa ang mga botante. Kasabay nito, ang arrest warrant mula sa International Criminal Court, ICC, ay nag-udyok sa mga ahensya ng gobyerno
na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon. Dito, napakahalaga ang papel ng INI sa proseso. May mga ulat na ang dating Pangulo ay dadalhin sa Cardinal Santos Medical Center para sa kanyang tsekko. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng medikal na atensyon sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Sa kabilang banda, ang mga pahayag mula sa mga pamilya at taga-suporta ni Duterte ay tila naglalayong ipakita na walang arrest warrant na naibigay. Ang mga ito ay nagbigay ng kaunting pag-asa sa kanila sa kabila ng mga aligasyon. Inilawan ng bagong administrador na si Retired General Arthur Bisnar ang mga hakbang na ginagawa upang mapabuti ang serbisyo ng TS sa publiko. Layunin nitong alisin ang mga hindi propesyonal at abusadong tauhan. Dahil dito, nag-utos si Transportation Secretary Vince Dion na muling suriin ang mga protocol sa screening sa Ninoy Aquino International Airport. Ang aksyon na ito ay naglalayong maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Nagtalumpati ang mga opisyal ukol sa mga pagkukulang sa mga proseso ng seguridad sa paliparan. Tinalakay nila ang mga pagkakamali sa physical inspection at ang mga epekto nito sa mga pasahero. Samantalang, ang pagpapaunlad ng eGov-EA Super App ay bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang koneksyon sa broadband sa bansa. Ang proyekto ay naglalayong mapalakas ang serbisyo para sa mga mamamayan sa hinaharap. Sa ibang bansa, ang Hungary ay nag-host ng job fair na nag-alok ng 2,000 hanggang 3,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ang mga posisyon na iniaalok ay mula sa mga machine operator hanggang sa mga factory worker. Inilunsad din ang modernization ng National Food Authority upang mapabuti ang mga pasilidad sa imbakan ng bigas. Ang proyekto ay nakatakdang tumaas ang kapasidad ng imbakan ng 800,000 metric tons sa susunod na taon. Sa Balintawak Market, ang presyo ng liempo ay IAE 9 bawat kilo, na mas mababa kaysa sa itinakdang presyo na IAE 380. Makikita na ang mga tindahan ay sumusunod sa mga patakaran. Gayunpaman, sa Murphy Market, ang presyo ng pork ay umabot sa IAE 400 bawat kilo, na hindi tumutugon sa itinakdang presyo. Nahihirapan ang mga retailer na ibaba ang kanilang presyo, dulot ng mataas na presyo mula sa mga suppliers. Bilang tugon, ang EA ay maglulunsad ng pagsusuri sa susunod na buwan upang masusing suriin ang pagpapatupad ng MSRE. Ang mga susunod na hakbang ng ahensya ay nakabatay sa resulta ng pagsusuring ito. Sa kalusugan naman, ang City Health Services Office ay tumutulong sa publiko sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga breeding areas ng lamok at mga sintomas ng dengue. Napakahalaga na maagang pagkonsulta sa doktor kapag may nararamdamang sintomas. Mula Enero hanggang Pebrero ng taong ito, mayroong 224 na kaso ng dengue at 3 namatay. Ang mga aksyon tulad ng lingguhang paglilinis sa bawat barangay ay patuloy na isinasagawa upang matugunan ang problema. Hinihimok ang mga residente na linisin ang kanilang paligid upang maiwasan ang pagdami ng lamok. Ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran ay pangunahing hakbang upang mabawasan ang panganib ng dengue fever. Samantala, ang forensic at cross-matching examination ng baril na ginamit sa pagpatay ay isinasagawa upang makuha ang mga ebidensya. Ayon sa mga ulat, naiwan ng sospek ang baril sa pinangyarihan. Ayon kay Police Brigadier General Gin Pajardo, ang sospek ay maaring konektado sa mga aktibidad ng gun running sa Bulacan at Central Luzon. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malawak na problema sa kriminalidad sa rehiyon. Ang pamilya ng mga biktima ay umaasa na mahuhuli si alias Atanbago ang libing ni Police Staff Sergeant Kajam. Ang kanilang pag-asa ay nagpapakita ng matinding pangangailangan para sa hustisya.